Hello guys, welcome to my channel again guys. Good morning everyone, good morning. So nandito tayo guys sa bahay ngayon kasi nag-text yung aking amo na kasi extra ako ngayon extra job ako ngayon. So Saturday, so ako ay nagsasideline. Nag-text siya na kung pwede daw ano na lang 11 ng tanghali ako mag-start instead na 10. 2 oras lang naman ako doon kasi para meron tayong extra na income. So, kailangan ko para makaipon ako at kasi ang aking sasakyan ay medyo naghihingalo na. So, kailangan nating mag-ipon. So, yun guys, pag-usapan natin ang AFAM na asawa. Kasi nga, puti ang aming asawa. At kasama na ako doon sa sinasabing AFAM. So, pero ngayon, bago tayo umalis ay magsaing muna ako kasi nag-text naman siya na ano daw, na mamaya na lang. So, naurong ng 1 hour. So, magsaing muna ako, tapos kakain na lang ako bago umalis. So, dahil nga pinag-uusapan natin ang AFAM na sinasabi is, ituloy na natin guys. Part 2 na ito. Kasi nung nag-part 1 ako is, meron namang nanood at meron namang nakinig. So, salamat guys at pinakinggan ninyo. Kung ayaw nyo namang sundin, nasa sa inyo na yun. Basta ang akin is good advice. So, doon tayo sa good advice sa mga mag-aasawa ng AFAM sa kahit sa ang abroad man yan, kahit sa ang bansa man yan. Basta importante guys, nagbibigay kami ng payo sa inyong mga bagong mga Pilipina na gustong mag-asawa ng foreigner. So, ayan. Alam nyo guys, ganito kasi, pinanood ko kasi yung ano ni Jarlene, yung kanyang vlog. Minsan-minsan pinapanood ko yun kapag mayroon akong oras. So, ganito kasi yun guys. Sabi niya wala daw siyang bank account. So, sa tingin ko ano na yan, 4 years old na yung anak niya na panganay, na lalaki. So, 4 na taon na pero wala pa rin siyang bank account. So, medyo pag-usapan na lang natin kasi dahil sobrang late na hindi siya nag-open ng account niya sa sarili niyang pangalan. Kasi alam nyo guys, ganito kasi yun eh. Dapat talaga kapag puti ang asawa ninyo, ang unang-una nyong gawin is magsarili kayo ng inyong bank account. May sarili kayong account na hindi kailangang nakakabit doon sa asawa niyong puti. Kasi number 1, hindi natin alam kung anong magiging plano ng buhay bukas, sa sunod na buwan, sa sunod na taon, sa sunod na 2 taon. So, mas maganda may sarili kayo. Ganito, pag puti ang asawa nyo or Chinese or kahit anong lahi man yan, basta nasa ibang bansa kayo. Ang gawin ninyo, pag nasa ibang bansa kayo, pag bago pa lang kayo, unahin ninyo ang papunta doon ang pumunta sa bangko. Sabihin nyo, magtanong kayo doon sa bangko, sabihin mo, or kung hindi kayo marunong German, hindi kayo marunong mag-Chinese or Japanese, pumunta agad kayo doon, sabihin mo, mismo sa bangko, sabihin mo, sir, I want to open my own bank account. So, sarili nyong pangalan, sarili nyong bangko, ganun. So, para sure na meron kayong sariling bangko at hindi kayo nakakabit doon sa asawa ninyo. Kasi, dito kasi sa Europe, ang mga bata dito, meron silang natatanggap na allowance galing sa gobyerno. Kung may anak kayo, no? Kung may anak lang kayo. So, kung wala naman, hindi naman nyo kailangan yun. Pero mas maganda, ibig ko sabihin, pagka wala kayong anak, hindi nyo kailangan ng magtanong ng allowance kasi wala naman kayong anak. Doon lang yun sa may mga anak. Dito guys, kasi sa Europe, dito sa Austria, Germany, sa Italy, sa Hungary, Slovenia, at saka sa Switzerland, saka sa iba pang mga Europe countries.
Hindi ko na alam. Pero basta dito, banda sa amin, meron ang mga bata, may mga allowance dito. So, kung may anak kayo, na galing kayo sa Pilipinas at pupunta kayo dito sa abroad, or halimbawa nanganak kayo ngayon, so kailangan meron talaga yung natatanggap ang mga bata. So, kailangan meron kayong bank account para ang mga anak ninyo ang allowance sa mga anak ninyo is papasok mismo doon sa account ninyo. No? Mismo sa ikaw ang nanay. Kasi alam niyo kung bakit. Dahil ikaw nag-aalaga sa bata eh. No, sabihin na lang natin yung asawa mo, mayroon siyang may sarili siyang trabaho, hindi mas maganda kasi may sarili siyang trabaho, so may sarili siyang pera. So ikaw na kakararating mo lang sa ibang galing sa Pilipinas, so mas maganda na sa iyong napupunta kasi kahit papaano meron kang sariling hinahawakan, no? Na mabibili mo yung kakailangan ng anak mo, mabibili mo yung kailangan mo araw-araw. Halimbawa, ang kailangan natin araw-araw is shampoo, ayan, no? Sabon, pang-ulam. So kahit papaano yung ulam, mabibili mo na hindi mo na kailangang hingiin doon sa asawa mo kasi di ba araw-araw nga siya sa trabaho. So meron ka namang gustong kainin na hindi mo naman, halimbawa, gusto mo sinigang na hipon, sinigang na isda, tinulang tinulang manok. So siyempre kailangan mo ng gulay, so mas maganda kung may sarili kang pera. So makukuha mo doon mismo sa bangko mo kung may pumapasok. Kaya lang, wag din natin kalimutan na ang bangko dito is meron din yang binabawas monthly. So halimbawa may dumating sa anak mo 100 euro in every 2 months. So ang bangko every 3 months, ang bangko nagbabawas din sila ng process charge. Ano ba 'yun? Basta hindi ko alam kung anong tawag doon sa English, basta meron silang binabawas na hindi naman ganun kalaki pero every 3 months lang naman. Pero at least alam ninyo na ang bangko is may binabawas din sila. So ganun guys, ang magiging payo natin doon na kailangan meron kayong sariling bangko para hindi papasok sa bangko ng asawa ninyo kung ano man ang meron sa mga bata na makukuha. Kasi, siyempre, karapatan mo yun, nanay mo eh. Nanay ka eh. So, mas maganda talaga na 100% na yung natatanggap ng anak mo sa gobyerno is napupunta sa sayo na bilang nanay. Para sigurado. Kasi yung ibang puti, hindi naman nila yan sasabihin agad-agad sa iyo kasi alam nila hindi ka marunong mag-German, halimbawa, sa Japan ka, so wala kang bank account, or maliban na lang nasasabi niya sa iyo, oy, mag-open ka ng sarili mong bank account. So, mas okay yun. Kung nagsasabi siya kaagad, mas okay yun. So, doon naman sa mga baguhan pa lang ng mga Pilipina, ang mga puti, ang ugali nila guys, ang advice ko lang, ang ugali nila guys, hindi Pilipino. So, kung ano may makikita ka sa kanila na ganyan ang ugali nila, na ganito, ganyan. So, wag na kayong magtaka kasi nga puti sila. At ang sinasabi na nagtatampo ka kasi meron siyang ginawa na parang sumama yung loob mo. So, hindi nila alam yun. So, ang mas maganda, huwag kayong magtatampo. Sabihin mo diretso sa kanya, oh, bakit ganun? Hindi ko gusto yan. Hindi ganyan. Sabihin mo na lang ng diretso na ayaw mo na ganyan. May mga bagay kasi na, halimbawa sa pagluluto. So, yan ang gusto mo. Pero ang gusto naman niya ganun. So, ganun style ang gusto niya. Pero ang gusto mo naman style ganyan. So, ang nangyayari sa amin, halimbawa ako, dahil nga puti din ang asawa ko, ang ginagawa ko, nagluluto ako ng sarili kong gusto kong kainin. So, halimbawa, nagluto ako ngayon para sa aming tatlo yun. Pag nandito naman yung isang anak ko, so, nagluluto kami ng para sa aming apat. So, na gusto nilang kainin. Kasi nga, siyempre puti, hindi naman lahat gusto nila na halimbawa, ayaw nila ng binagoongang baboy, ayaw nila yun, no? So, ganun talaga, accept natin kasi hindi naman lahat, yung siyempre may mga puti na kumakain lahat, kahit anong luto ng Pinay, kumakain sila. Yung sa akin kasi hindi lahat kinakain niya. So, ganun ginagawa ko, nagluluto ako ng sarili kong, halimbawa, munggo, nagluto ako kahapon ng munggo na may hipon, nilagyan ko ng maraming pitsay at kamatis. So, at nilagyan ko pa ng broccoli kasi gusto ko maraming gulay. So, hindi naman kumakain yung asawa kong puti ng ganun. So, di ako na lang kumain. Ang ginawa ko, nilagaan ko siya ng extra na mais. Mais ang nilaga ko. Tapos para sa kanya, kinain naman, natuwa pa nga kasi sabi niya, naglaga ka ng mais, sabi niya.
So, yun. Yun yung, kasi alam ko naman nakakainin niya yun. Tapos, alam mo kung ano ang ah, kinain niya pa, yung nilagang saging. Kasi kararating lang ng anak ko nung nakaraan, 5 days ago, galing sa Iloilo, eh meron nagpadala talaga ako ng saba na saging. So, yun, yung after ng 3 nilagang mais na kinain niya yung nilagang saba. So, ganun ang ginagawa ko. Siyempre, hindi naman araw-araw yun dahil siyempre pag wala akong oras na sa trabaho ako, eh, siya magluluto na sarili niya. Ganun talaga, di ba? So, kasi pag pagod tayo, hindi na tayo pwedeng magluto para sa kanila ng extra. So, depende na lang yun kung gusto mo magluto ng extra dahil hobby mo talaga at gusto mo talaga magluto. Yun is, walang problema yun. So, kasi sa mag-asawa naman is, hindi naman yan lahat pare-pareho eh. Di ba? So, hindi man natin yan sila ma-compare doon sa ibang Pinay na ganito ang ginagawa nila. Kasi guys, ganun ang tao. At ang relationship is magkaiba. So, ganun sila, nasanay sila sa ganun, at tayo, nasanay tayo sa ganun. So, hindi natin pwedeng i-compare ang buhay ng ibang tao sa buhay natin. So, basta ang importante lang is, ang mga Pilipina na bago pa lang or may plano kayo mag-asawa ng puti, ganun agad ang gawin nyo. Pag bago kayo sa ibang bansa, mag-open agad kayo ng sarili nyong bangko sa sarili nyong pangalan para hindi kayo nakakabit doon sa asawa ninyo. Ganun lang. So, initin ko na yung aking munggo kasi kakain na ako at ako'y pupunta na sa trabaho pag ako'y busog. Kasi kanina, sabi ko, pag balik ko, kasi 2 hours lang naman, sabi ko, pag balik ko, sa kanila ako kakain. Eh, kayo lang, nag-text yung amo ko na 1 hour late. So, sabi ko, okay, kain muna ako. Kasi madali lang. Luto na nga yung kanin ko. Mga 3 minutes na lang pwede na akong kumain. So, yun guys. At isa pa, ganito kasi yun eh. Kanina kasi, sabi ni Jarlene na taga Pulan, nadaanan ko yung kanyang vlog. Sabi niya, nag-away daw sila or nag-discuss sila dahil yung kinuha niyang yaya sa anak niya is Pilipina na parang ang nangyayari is parang yata, parang yung asawa niya is parang nag-aano yata doon, parang pinapaburar niya yata yung katulong niya kaysa sa sarili niyang asawa. Alam niyo guys, nangyayari talaga yan. Basta sa Pilipinas, kasi ako iniwan ako ng asawa ko dahil nga din sa Pilipina na mga Pilipina na nakalibiin niya, nakachat niya, nakalandian niya. So, kasi meron naman talagang ganun, no? Dahil sa dami-dami ng mga babae sa atin sa Pilipinas na gusto magkaroon ng asawang puti. So, siyempre pumapatol sila sa mga puti. Dahil ang mga puti naman, lalo na yung dati kong asawa, is siyempre kahit papano meron siyang pensyon. Meron siyang pensyon na fix. Kaya nakakapagbigay siya sa mga babaeng gusto niya. Yung kung gusto niyang landiin na ganyan, wag na lang natin isa-isahin. Basta kung may babae siyang gustong bigyan ng pera, kahit para lang sa 3 linggo yan, pang 1 buwan, pang 3 buwan, so bibigyan niya ng pera. Natural naman papatol yung babae dahil siyempre pera eh. So, nandun na tayo sa ganun. So, pag nangyari yan sa inyo guys, na bagong magsama pa lang kayo ngayon, halimbawa 1 year kayo ngayon mag-asawa, puti ang asawa mo or Chinese or kahit anong lahi man yan or itim. So, pagka mangyari yan guys, na may lalandiin yung asawa mo pagdating ng araw, huwag ka na magtaka. Kasi talagang nangyayari yan sa iba. So, the best is, kung kaya mong pigilan mo. Kagaya ko. So, nangyari nung nakaraan, talagang naghiwalay kami 1 buwan. Hindi ako umuwi sa bahay 1 buwan. Tapos bigla kaming nagbalikan. Kasi ang sabi ko sa kanya, marami akong, itong sa pangalawa kong asawa, marami akong hiningi sa kanya. Sige, sabi ko, walang problema. Maghiwalay tayo. Basta kailangan sa akin yung anak natin. Kasi 10 years old pa lang yung anak namin eh. At sabi ko ganun. At sabi ko, wag dito sa bahay na ito. Kasi yung bahay na ito, bahay niya. Pero sabi ko, bahay niya ito, pero pinaalis ko siya. Sabi ko, ikaw umalis sa bahay na ito. Kasi hindi ako papayag na titira yung bagong babae dito. Dahil ako nagpakahirap dito, 7 years. Ako naglinis, ako nag-alalay sa kanya para makuha namin ito.
nung binili niya sa bangko. Sabi ko, ako nagpakahirap dito, ako naglinis, ako nag-alalay sa'yo para lang tumayo ito, para magiging bahay ito, tapos ipapasok mo dito yung babae. Sabi ko, hindi ako pumayag. So ngayon, sabi ko, hindi ako pumayag, kaya nagbalikan kami kasi hindi rin niya kaya na kunin yung babae, kung sino man yung babae na yun, at ipatira niya dito sa bahay na ito. Dahil siyempre, ako yung kasama niya dito na lumipat kami lahat, nagbuhat ako ng mabibigat dito. So, ganun, guys. Kaya, sabi ko, wala problema. Basta bigyan mo ako, bayaran mo ako sa 11 years namin pagsasama. Kasi doon sa ibang lugar kami dati nagsama, tumira. So, since 7 years lang itong bahay na ito. Dahil nga, siyempre, kami ng medyo malaki-laki, naghanap. So, excuse me guys, pinatay ko lang yung aking oven kasi parang baka masunog yung kanin. Tapos ayun, siyempre malaki din ang hinihingi ko sa kanya. Sabi ko, wala problema, basta sa akin tumira yung bata. Tapos, basta sabi ko, ikaw ang umalis sa bahay na to, hindi ako ang aalis. Ikaw, sabi ko, ikaw ang umalis, maghanap ka ng maupahan mo, kasama yung babae na yan. Kasi kayang-kaya ko naman bayaran tong bahay na to monthly. Dahil may-ari nito, bangko Mga 20 years pa ito babayaran. So, sabi ko, walang problema. Kaya ko tong bayaran. Dahil alam ko, kaya kong bayaran tong bahay na to. Buwan-buwan. At lalo na, nandito na yung isang anak ko. May trabaho na. So, sinabi ko sa kanya, so, hindi natuloy dahil ayaw niya namang umalis dito sa bahay na to. Tapos, may isa pang second choice. Sabi ko, sige, okay lang, walang problema. Ako ang aalis, pero kasama ko yung anak ko. So, hindi rin siya papayag. Siyempre, gusto niya laging kasama yung anak namin. Kagaya niya, ako din, ganun. So, sabi ko, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi hindi naman ako kasal sa kanya, guys So, kasi matagal na ako dito. So, 20 years plus na. So, wala akong problema kung maghiwalay kami. Kasi nga, hindi naman kami kasal na 11 years na kami nagsasama. Kasi, alam nyo yun, na siyempre, na-trauma na ako, nahiwalay na ako dati So, sa asawa ko. So, hindi na ako nagpakasal. So, yun ang hindi lang maganda sa atin na mga Pilipina. Kasi pag naghiwalay tayo sa asawa, parang akala natin katapusan na ng mundo natin. Hindi guys, hindi yun ganun. Maniwala kayo, hindi yun ganun. Kaya nga pinagtatawanan ko na rin yung sarili ko dati kasi siyempre iyak-iyak ako, naghabol-habol pa ako dati sa walang hiya kong asawa na yun pala mas maganda pa pala yung pagkatapos nung naghiwalay kami, mas maganda pa pala yung buhay na mas marami akong natutunan, mas marami akong nakita, mas marami akong napuntahan. So, yun guys, na akala lang natin yung nakatapusan na ng mundo, hindi pala. So, mabuti na lang din dahil sa guidance ng Diyos ay mas marami akong natutunan at mas marami akong nakita na mas maganda pa at nagpapasalamat pa ako sa Diyos na yun ang nangyari, na mas mabuti pa yung naging experience ko mula noong naghiwalay kami. So, hindi madali, guys. Talagang trauma yun. Talagang hindi madali. Kasi, siyempre, ganun tayo Pag kinasal tayo, parang ang isip natin, ito na yung panghabang buhay. Ganun yun So, nagagalit lang tayo kasi pag nag-away tayo, nag-away ang mag-asawa, nagagalit lang tayo, maghiwalay na tayo, ganyan, maghiwalay na tayo. Sinasabi mo yun madali. Pero, pag nandun ka na sa sitwasyon, mahirap pala. So, kaya ang payo ko lang sa inyong mga bagong dating sa abroad na AFAM ang asawa. Pag alam ninyo na maghiwalay kayo or medyo alanganin, huwag kayo mag-isip na katapusan na yun ng inyong buhay. Kundi, pag nangyayari talaga yun na maghiwalay kayo. So, the best is magpakalakas ka. Huwag kang bibitaw sa trabaho mo kasi ang trabaho, yun ang source ng iyong income. Doon ka humuhugot ng lakas ng loob kasi nakakabayad ka ng nakakabayad ka ng bayaran mo, ng upa mo, tapos nalilibang ka pa. So, nalilibang ka pa sa problema mo kasi ang may mga kasamahan talaga na tutulong sa iyo at nakakapagbigay pa sila sa iyo ng lakas ng loob kung may trabaho ka. So, yun guys. So, sana makatulong itong payo ko sa inyo guys. At wag kayong panghinaan ng loob kung halimbawa lang yung mga dumadaan dyan na alam na ninyo na may babae na yung asawa nyo. Wag
kayong manghinayang. Lagi niyong isipin, maraming lalaki dyan na talagang makakakita ka ng lalaki na makakasundo mo. At magiging mas matagal pa yung pagsasama nyo. Basta importante lang, mag-improve ka rin. Magbago ka rin sa sarili mo kung anong yung mga mali mo, kung ano yung magagawa mo, baka hindi mo nagagawa. Tapos, minsan kasi may pagkukulang din tayo mga babae. Ganun talaga. Sila rin may pagkukulang silang lalaki din. So, kung anong pwedeng mapag-usapan ninyo mag-asawa na mas ma-improve na para magsama kayo ng mas matagal ng inyong asawa or ang inyong partner. Kasi kaya naman kami nagtagal ng 11 years kasi nagpapatawad din ako. Inaamin ko yung kasalanan ko, inaamin niya rin yung kasalanan niya, inaamin ko din yung kasalanan ko. So, nagtagal kami ng 11 years. So, magte-12 na kami sa March. So, tingnan natin guys kung ano. Kasi dati kami ng asawa ko, 11 years mahigit din kami nagsama. Tapos, nag-asawa siya ng ibang Pilipina. So, siyempre para sa akin, kung ako tatanungin, ayaw ko, gusto ko kami magsasama. Kasi, may anak din kami. May anak ako sa puti. Sa una kong asawa. Tsaka ngayon, puti din yung anak ko. Na ang papa is puti din. So, ganun guys. Yun talaga ang swerte ng bawat tao. Hindi natin masabi. Siyempre, mas gusto ko na magsama kami ng mas habang buhay. Pero, yun nga, dasal at effort talaga guys. Effort, pasensya at so, yun, sinasabi ko sa kanya kung anong gusto ko. Pag sumigaw siya, sabi ko, oy, wag kang sumigaw. Kasi sabi ko, ginagano na natin yun na ayaw na natin ng sinisigawan tayo. Yan ang number 1 guys. Sa mga puti, may mga puti na mahilig manigaw. Sabihin nyo kaagad, ops, bawal ang sigaw dito, wag na wag kang sumigaw. So ganun, mas magaganon. May oras talaga nagsisigawan kami kasi talagang mainit siya, mainit ako. Pero hanggat maaari pinag-uusapan namin, sinasabi ko lagi sa kanya, wag kang sumigaw. Normal lang ang pag-uusap. So ngayon, pagka medyo may oras naman na pag mainit ang ulo niya, umalis na lang ako. So para hindi na dumami. Or minsan naman, pag alam niya mainit ang ulo ko, siya naman ang umalis. So ganun lang, bigayan lang guys. Minsan siya nagpapasensya, minsan ako. So mas maganda talaga nag-uusap kayo ng maayos. Sabihin niyo kaagad, ayaw ko ng ganyan, ayaw ko nagtataas ka ng boses. Ganun lang. At number 1 guys, mas maganda kung may sarili kayong income na kayong mga Pilipina. Kasi mas nakakabuti yun sa relasyon kung may sarili kayong income. Bahala na kahit anong klaseng trabaho yun. Kung nag-u-office ka, mas maganda na mayroon kang sariling income. Kung tindera ka, kung naglilinis ka, or sa restaurant ka, basta mayroon kang sariling income. Magtanong-tanong ka dyan, mag-apply ka kung anong pwedeng applyan mo para kumita ka ng sarili mo. Kasi ako ganyan guys eh. Bago dumating siguro ako dito sa Austria, year 2000, pero nagtambay pa ako ng 3 months kasi wala akong visa. Hinintay ko pa yung visa ko bago dumating. So, ang ginawa ko, nag-sideline ako, minsan doon sa pinsan ko, sinusundo ko yung anak niya sa kindergarten, tapos binibigyan niya ako ng pera. So, yun yung sideline ko. Tapos, mamaya-maya nakapasok na ako sa trabaho. So, meron na akong sariling sweldo. So, ganun, ang magiging ang good advice ko lang sa inyong mga nag-uumpisa pa lang at bago pa lang na nag-asawa ng AFAM. At kung may balak man kayong pumunta ng ibang bansa at meron kayong katsat ngayon na puti, yun ang gagawin nyo. Lagi niyong tatandaan, ang relasyon ay masarap sa unang 3 taon. Talagang lagi kayong nagbabakasyon, lagi kayong umalis, masarap talaga yan. Kagaya ng story ni Miriam Kiambao, di ba? Ang 2 years niyang kasal doon sa dati niyang asawa is napakagwapo na Italiano. Pero naghiwalay sila kasi yung asawa niyang Italiano is na in love sa iba. So, yun ang story na pinanonood ko doon sa palabas ni Tony Gonzaga. So, nangyayari talaga yun guys. Maganda si Miriam Kiambao, mayaman. Pero tingnan mo, bakit na in love yung asawa niya sa iba? Kasi ganun talaga nangyayari yan. Si Angelina Jolie, si maraming mga dyan, yung mga naghihiwalay, si Julia Roberts, maraming naghihiwalay na mga artista, Bollywood, Hollywood, na naghihiwalay. Tapos, pagkatapos nag-asawa sila ng second time or third time, tapos nagiging maganda naman ang kanilang pangatlong relationship or pangalawang relationship. Kasi ganun, hindi talaga natin maiwasan na hindi magkakasundo ang mag-asawa. So, ganun guys, ang good advice. Pag nahiwalay kayo, wag na wag nyong
masyadong damdamin. Umiyak ka, okay lang umiyak ka ng 1 buwan, 2 buwan kasi masama ang loob mo. Pero dapat guys, huwag kayo mag-concentrate doon. Pag naghiwalay kayo, lagi niyong isipin ang kinabukasan, may lalaki pa ako, siguradong makikita at makikilala. At magiging okay ka uli. So ganun, mas maganda pag nahiwalay ka, pag tawanan mo na lang, mas maganda, umiyak ka 10 minutes lang pag sobrang masama ang loob mo, tapos na, para sigurado na dire-diretso ang ano mo, dire-diretso yung blessing na pumapasok sa buhay mo. Kasi ang drama-drama guys, ang iyak-iyak, sayang ang oras eh. Oo, sayang talaga. Pero ganun, kasi minsan hindi mo talaga mapigilan eh. Sama talaga ng loob, iiyak ka talaga. Sabagay, ganun din yun sa mga lalaki na yung babae nila nanlalaki din or may nakilalang iba. So, masakit din sa kanila yun. So, ganun talaga. So, kaya dapat, lagi tayong strong, ano natin yung sarili natin, ilibang natin doon sa trabaho. Kung hindi naman, mamimili ka kunyari, tapos running ka lang, jogging, karaoke, para malibang lang ang sarili natin guys. Okay? Wag na wag tayong manakit at wag na wag tayong alam nyo no, panghinaan ng loob. Dapat malakas lang ang loob natin. Makikipagkaibigan tayo, ayan, para malibang tayo at hindi mag-concentrate doon sa sama ng loob. Kasi sayang ang oras guys, maniwala kayo. So yan lang po, maraming salamat at sana makapulot ng aral ito sa maraming mga Pilipina or Pilipino na gusto mag-asawa ng AFAM. Ang good advice ko, yun lang. So, maging malakas ang loob ninyo, huwag na huwag magpadala sa mga pagsubok. Thank you guys, have a nice day. Thank you, bye-bye. At kakain na tayo guys. Ang aking kakainin is bagong saing na kanin at munggo na ininit ko lang na niluto ko kahapon. Thank you guys so much. God bless.